Ang mga ilaw ng parol sa labas ay tila mga bituin na bumagsak sa lupa. Nagbibigay ng kakaibang kinang sa bawat sulok ng mansyon. Sa loob ng kusina, abala si Rosalinda sa pag-aayos ng mga huling detalye ng Noche Buena. Ang bango ng nilulutong hamon at ang tamis ng fruit salad ay humahalo sa malamig na simoy ng gabi. Ngunit sa puso niya, may kakaibang bigat na hindi maipaliwanag. Rosalinda, dalhin mo na ang mga pagkain sa sala. Nandito na si Rico. Ang boses ni Selena ang bumasag sa katahimikan, matalim at puno ng kapaitan. Tumango si Rosalinda, pinunasan ang kanyang kamay sa apron at maingat na binuhat ang malaking tray. Nang papalapit na siya sa pintuan ng sala, narinig niya ang tawanan ng kanyang asawang si Mateo, kasama ang kanyang hipag na si Selena at ang matalik nitong kaibigan na si Rico. Huminto siya, balak sanang kumatok, nang biglang pumukaw sa kanya ang isang pangungusap na tila humiwa sa kanyang pagkatao. Sigurado ka bang pipirma na siya sa mga dokumento mamayang hating gabi? Sayang naman ang investment kung hindi natin maililipat agad sa pangalan mo, Mateo. Wika ni Rico na sinusundan ng isang halakhak. Nanlamig ang mga kamay ni Rosalinda. Bahagyang nanginig ang tray na hawak niya. Huwag kayong mag-alala, sagot ni Mateo. Ang boses na dati ay nagpaparamdam sa kanya ng seguridad. Ngayon ay puno ng kasuklam-suklam na lamig. Alam niyo naman si Rosalinda, madaling mauto sa pangalan ng pamilya. Sasabihin ko lang na para ito sa proteksyon ng ating future, ang bata sa sinapupunan niya pipirma na. Yan. Pagkatapos ng gabi na ito, wala na siyang say sa mga ari-arian natin. At tungkol kay Vanessa, hindi na kailangang malaman ng babaeng, yan ang totoo. Iba ang kaligayahan ko sa kanya. Higit pa sa nakakasawang pag-aalaga ni Rosalinda. Para bang tumigil ang pag-ikot ng mundo, ang bawat salitang binitawan ni Mateo ay tila mga punyal na tumatama sa kanyang dibdib. Dahan-dahan, ang tray na hawak niya ay inilapag ni Rosalinda sa maliit na mesa sa gilid ng pasilyo. Ang kanyang mga kamay, na ilang oras na nagpagod para sa hapagkainan ng mga taong ito, ay ngayon ay nanlalamig at nangangatog. Hinawakan niya ang kanyang tiyan, ang tanging dahilan kung bakit siya nanatiling matatag sa harap ng pamilyang ito. Ito ba ang pagmamahal na ipinangako mo sa akin? Mateo, wala siyang naramdamang galit na sumasabog. Ang naramdaman niya ay ang unti-unting pagkadurog ng kanyang puso. Ang bawat alaala ng kanilang pagsasama, ang bawat pangako. Ang bawat haplos ay biglang naging isang malaking kasinungalingan. Sa harap ng mga palamuting Pasko, at kumukutitap na ilaw ng pagmamahalan. Ang kanyang mundo ay bumagsak sa isang napakadilim na bangin. Tumalikod siya, hindi na tinapos ang pagdinig sa mga kasuklam-suklam na plano nila. Bawat hakbang palayo ay mabigat. Tila ang sahig ay humihila sa kanya pababa. Pagdating sa kanyang silid, hinayaan niyang dumaloy ang mga luha hindi dahil sa pait, kundi dahil sa katotohanang ang taong itinuring niyang tahanan ay siya palang sisira sa lahat ng kanyang binuo. Ano ang gagawin ko ang tanong na pabalik-balik sa kanyang isipan habang nakatitig siya sa refleksyon ng sarili sa salamin, isang babaeng akala niya ay masaya. Ngunit ngayon ay unti-unti nang nawawala ang lahat. Paano ko ipaglalaban ang anak ko sa gitna ng mga taong walang ibang hangad, kundi ang nakawin ang aming kinabukasan? Habang nakaupo si Rosalinda sa gilid ng kanilang kama, ang ingay ng tawanan sa ibaba ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang pandinig. Ang bawat halakhak ni Mateo ay isang paalala ng kanyang panloloko. Pinilit niyang pakalmahin ang kanyang paghinga. Pilit na binubura ang bakas ng mga luha sa kanyang pisngi. Hindi siya maaaring magmukhang talunan. Hindi sa gabing ito. Nang mag-alas 12 ng hating gabi, muling bumaba si Rosalinda. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng katahimikan. Nadatnan niya si Mateo na nakaupo sa dulo ng mahabang mesa. Hawak ang isang baso ng alak, habang si Selena at Rico ay naghihintay na may mga ngiting mapanghusga. Rosalinda, nandyan ka na pala. Halika, pirmahan mo na itong dokumento para sa investments natin. Wika ni Mateo, sabay abot ng isang makapal na papel. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng pagmamahal. Tanging kasakiman lamang ang nakikita ni Rosalinda. Tumingin si Rosalinda sa papel, pagkatapos ay tumingin sa mga mata ni Mateo.
Sa loob ng kanyang isipan, tila may isang boses na sumisigaw ng katotohanan. Ngunit ang kanyang mga labi ay nanatiling tikom. Kinuha niya ang ballpen, ngunit hindi siya pumirma. Sa halip, ibinalik niya ang dokumento sa ibabaw ng mesa. Masyadong gabi na, Mateo. Gusto ko munang magpahinga. Mahinang tugon ni Rosalinda, bago tuluyang tumalikod. Kinabukasan, habang wala si Mateo, sinimulan ni Rosalinda ang kanyang lihim na pagkilos. Tinawagan niya ang kanyang pinagkakatiwalaang abogado, isang matandang kaibigan ng kanyang yumaong ama. Sa bawat pagbuklat niya ng mga papeles ng kanilang bahay, nadarama niya ang unti-unting pagbawi sa kanyang dignidad. Alam niyang ito ang huling pagkakataon na maililigtas niya ang perang dapat ay para sa kanyang anak. Gamit ang kanyang kapangyarihan bilang co-owner, maingat niyang inasikaso ang pagbebenta ng bahay, isang desisyong mabigat, ngunit kinakailangan. Pagkalipas ng ilang araw, habang abala si Mateo sa kanyang mga transaksyon sa labas, tahimik na nag-impake si Rosalinda. Hindi siya nagdala ng marami, tanging mga gamit lamang para sa kanyang anak at ilang mahahalagang dokumento. Habang inilalagay niya ang mga ito sa isang maliit na bag, dumating si Marites, ang matagal ng kasambahay na matagal na ring nagtitiis sa pagmamalupit ni Selena. "Ma'am Rosalinda, saan po kayo pupunta?" Tanong ni Marites na may halong pag-aalala. Hinawakan ni Rosalinda ang kamay ni Marites. "Marites, hindi ko na kayang manatili rito. Protektahan mo ang sarili mo, at kung may itatanong man sila, sabihin mo lang na wala kang alam." Bago lumabas ng pinto, huling sinulyapan ni Rosalinda ang kabuuan ng bahay. Ang bawat sulok ay saksi sa kanyang paghihirap at pagmamahal na nauwi lamang sa pait. Ngayon, wala na ang babaeng matapang na nagtitiis. Pinalitan na siya ng isang ina na handang lumaban para sa buhay ng kanyang anak. Pag-uwi ni Mateo sa hapon na yon, sinalubong siya ng isang tahimik at madilim na bahay. Sa gitna ng sala, nakapatong sa mesa ang isang puting papel na nakatiklop ang kanyang pirma ay naroon na. Ngunit ang dokumentong iyon ay hindi ang hinihintay nilang kasunduan. Iyon ay ang liham ng paghihiwalay. Kasabay nito, ang nakita niyang pagkawala ng lahat ng kanyang gamit at ang pagkawala ni Rosalinda ay nag-iwan sa kanya ng isang malaking katanungan na hindi niya kayang sagutin. Ang mansyon na dating puno ng pamilya ay naging isang malamig na bilangguan ng kanyang sariling kasakiman. Si Rosalinda ay wala na, bitbit ang tanging kayamanan na hindi na nila kailanman mababawi. Hindi nagtagal ang katahimikan sa buhay ni Mateo. Nang matanto niyang hindi lamang nawala ang asawa, kundi pati na ang bahay na pinagkukunan niya ng katayuan sa lipunan. Ang kanyang galit ay sumiklab na parang apoy na binuhusan ng gasolina. Hindi ito matatanggap ng kanyang dangal. Sa loob ng ilang araw, ang buong komunidad ay nakatanggap ng mga mensahe mula sa social media. Ang mga larawan ni Rosalinda na kuha sa mga pribadong pagkakataon ay ikinalat kasama ng mga mapanirang salita. Ang asawang nang iwan at tumakas dala ang perang pinaghirapan ng pamilya. Ang paulit-ulit na naririnig sa bawat kanto at palengke. Isang hapon, habang naglalakad si Rosalinda sa kalsada patungo sa isang munting upahang silid, naramdaman niya ang matatalim na tingin ng mga kapitbahay. Ang mga babaeng dati nakikipagkwentuhan sa kanya ay nagbubulungan habang siya'y dumadaan. Nakita mo ba ang post ni Mateo, bulong ng isang ale, na sadyang inilakasan ng tinig upang marinig ni Rosalinda? Ang bait-bait tingnan, pero magnanakaw pala. Kawawa naman si Mateo, niloko ng sariling asawa. Huminto si Rosalinda. Ang bawat salita ay parang latay sa kanyang balat, ngunit pinilit niyang maglakad ng diretsyo. Ang kanyang mga paa ay mabigat, ngunit ang kanyang diwa ay nakatuon lamang sa maliit na bag na hawak niya. Pagdating niya sa harap ng maliit na boarding house, hinarang siya ng landlady na may hawak na telepono. "Rosalinda, pasensya na. Hindi na kita pwedeng patuluyin dito. Tumawag ang pamilya ng asawa mo. Ayaw daw nilang masangkot sa iskandalo ang bahay ko. Umalis ka na, bago ko patawagin ang mga tanod." Ang pinto ay marahas na isinara sa kanyang mukha. Naiwan si Rosalinda sa gitna ng kalsada, habang ang ulan ay nagsisimula ng pumatak. Ang malamig na tubig ay humahalubilo sa kanyang mga luha.
Ngunit wala siyang ibang mapuntahan. Ang buong mundo ay tila nagsasabuatan upang siya ay lunurin sa kahihiyan. Sa isang sulok ng eskinita, isang figura ang nakamasid sa kanya mula sa loob ng isang nakaparadang sasakyan. Isang lalaking nakasuot ng madilim na jacket ang hindi inaalis ang tingin sa kanya. Hawak ang isang kamera na patuloy na kumukuha ng larawan sa bawat pagbagsak ng kanyang balikat. Hindi alam ni Rosalinda na sa bawat paghakbang niya sa putikan, may mga matang nagbabantay, naghihintay ng susunod niyang pagkakamali. Sa ilalim ng isang sirang bubong ng waiting shed, yumakap si Rosalinda sa kanyang sarili. Ang kanyang buong pagkatao ay nanginginig, hindi lamang sa ginaw kundi sa tindi ng kawalang katarungan. Ang simbahan sa malapit ay tumutunog na ng orasyon, isang paalala ng gabi. Ngunit para sa kanya, tila walang bukas na darating. Bakit kailangang ganito kasakit ang bulong niya sa hangin? Ano pa ang natitira sa akin, kung pati ang dangal ko ay ninakaw na nila? Sa gitna ng kadiliman at agos ng ulan, naramdaman niya ang isang anino na lumapit. Hindi ito ang asawang nagtaksil at hindi rin ang kaibigang nagkanulo. Isang babaeng nakasuot ng simpleng abito ang huminto sa kanyang harapan. May dalang payong na asul at tumingin sa kanya nang may malalim na pagkaunawa sa mga mata. Ang babaeng may hawak na payong ay hindi nagsalita agad. Hinayaan niyang humupa ang lakas ng ulan, na ang tunog ay unti-unting nagiging mahinang pagpatak sa bubong ng waiting shed. Siya ay si Sister Elena, isang madre na kilala sa pagtulong sa mga babaeng naliligaw ng landas. Ang gabi ay hindi habambuhay na madilim. Anak, malumanay na wika ni Sister Elena. Ang boses niya ay may himig ng pag-asa na parang gamot sa sugatang puso ni Rosalinda. Inalalayan niya si Rosalinda patayo. Walang maraming tanong, walang panghuhusga. Dinala niya ang babae sa isang lumang gusali sa dulo ng bayan na may karatula tahanan ng bagong bukas. Sa loob, ang amoy ng pinakuluang kape at lumang kahoy ay sumalubong sa kanila. Ang ilang mga babaeng nakatira roon ay tahimik na nagtatrabaho sa mga basket at ganchilyo. Ang kanilang mga mukha ay may bakas ng sariling mga digmaan. Ipinaghanda ni Sister Elena si Rosalinda ng mainit na sabaw. Habang humihigop ng mainit na likido, unti-unting bumabalik ang lakas ng katawan ni Rosalinda. Ito ang unang beses na nakaramdam siya ng init hindi lang sa tiyan, kundi sa loob ng kanyang naghihikahos na damdamin. Dito, walang magtatanong kung sino ang mali o tama. Ani Sister Elena habang tinutulungan si Rosalinda na magpalit ng tuyong damit. Ang mahalaga ay ang buhay na dala mo sa iyong sinapupunan. Iyan ang iyong lakas. At iyan din ang dahilan kung bakit hindi ka dapat sumuko. Lumipas ang mga araw sa loob ng tahanan. Natuto si Rosalinda na maglinis, magluto, at magbahagi ng kanyang mga saloobin sa ibang mga biktima ng pang-aabuso. Sa bawat gabi, habang nakahiga siya sa maliit na kutsyon, pinagmamasdan niya ang mga bituin mula sa bintana. Nanalangin para sa lakas na hindi kailanman magpapadaig sa takot. Ngunit ang kapayapaang ito ay panandalian lamang. Isang umaga, habang nagwawalis si Rosalinda sa bakuran ng tahanan, isang mamahaling itim na sasakyan ang huminto sa tapat ng gate. Bumaba si Mateo. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkukunwaring may malasakit. Sa tabi niya ay ang kanyang abogado. Bitbit ang mga makakapal na dokumento. Rosalinda, ano ba ang ginagawa mo rito? Sigaw ni Mateo. Sapat ang lakas para marinig ng ibang mga babae sa tahanan. Umuwi ka na. Huwag mo nang ipahiya ang pamilya natin. Pirmahan mo na ito at ibalik mo ang perang kinuha mo. At kakalimutan ko ang lahat ng kasalanang ginawa mo. Naglakad si Rosalinda patungo sa gate. Ang kanyang mga paa ay hindi na nanginginig. Hinarap niya si Mateo, hindi bilang ang asawang mapagkumbaba, kundi bilang isang babaeng alam na ang kanyang halaga. Ang mga babae sa loob ng tahanan ay dahan-dahang lumabas. Nakatayo sa likuran ni Rosalinda bilang isang matibay na pader. Wala akong ibabalik, Mateo, sagot ni Rosalinda. Ang boses ay matatag at walang bakas ng pangamba. Ang perang kinuha ko ay hindi para sa akin. Iyan ay para sa anak natin na kailanman ay hindi mo itinuring na pamilya at tungkol sa kahihiyan
Kayo ang gumawa nito sa inyong sarili. Napanganga si Mateo, hindi niya inasahan ang ganitong katapangan mula sa babaeng dati, sumusunod sa bawat utos niya. Napakuyom siya ng kamao. Ang kanyang mukha ay namula sa matinding galit. Habang tinitingnan ang mga babaeng nakapaligid kay Rosalinda, ang mga taong dati wala siyang pakialam. Ngunit ngayon ay nagsisilbing proteksyon ng kanyang dating asawa. Ang pagdating ni Vanessa sa harap ng tahanan ng bagong bukas ay parang pagpasok ng isang bagyo sa gitna ng payapang umaga. Nakasuot siya ng mamahaling damit na tila hindi angkop sa abang kapaligiran ng lugar. Kasunod niya si Mateo, na baka sa mukha ang pagkadismaya dahil sa kabiguan kanina. So, eto pala ang bagong mundo mo. Rosalinda, ani Vanessa. Ang boses ay puno ng mapang-alilang tono. Tiningnan niya ang paligid ng may halong pandidiri. Parang ang hangin sa loob ng tahanan ay marumi. Akala ko ba ay may dignidad ka? Bakit ka nakikihalubilo sa mga taong walang mararating sa buhay? Tumayo si Rosalinda sa harap ng pinto. Hindi kumukurap. Sa likuran niya, nararamdaman niya ang presensya ni Sister Elena at ng iba pang mga babae. Hindi siya nag-iisa. Ang dignidad ay hindi nasusukat sa suot na mamahaling damit. Vanessa. Sagot ni Rosalinda ng mahinahon. Nasusukat ito sa katapatan ng puso. Isang bagay na hindi mo kailanman mauunawaan. Tumawa si Vanessa. Isang tunog na matalim at mapang-asar. Katapatan, niloko mo ang asawa mo. Ninakawan mo siya ng pera. Gusto mong tawagin itong katapatan. Sa sandaling iyon, isang matangkad na lalaki ang lumabas mula sa loob ng tahanan, si Alfred, ang abogadong voluntaryong tumutulong sa kanila. Ang presensya niya ay nagdulot ng biglaang pagtahimik sa paligid. Bahagyang umurong si Vanessa. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng isang kurap ng pagkabalisa nang makita ang dala ni Alfred na mga folder. Vanessa, panimula ni Alfred, ang boses ay seryoso at walang emosyon. Baka gusto mong pag-usapan natin ang mga transaksyon ng iyong kumpanya sa ibang bansa. Nalaman ko na ang ilang pondo na ginamit ninyo ay nagmula sa mga kaduda-dudang sources. Mateo, alam mo ba ang pinapasok mo? Nagbago ang kulay ng mukha ni Mateo. Tiningnan niya si Vanessa, na ang mga labi ay nanginginig sa galit at takot. Ang dating kampanteng tindig ni Vanessa ay biglang nanghina. Ano bang pinagsasasabi ng taong ito? Mateo, huwag kang makinig sa kanya, sigaw ni Vanessa. Pilit na hinahawakan ang braso ni Mateo, ngunit si Mateo ay tila natigilan. Ang mga salita ni Alfred ay parang mitsa na nagpasiklab ng duda sa kanyang isipan. Tiningnan niya si Rosalinda na nakatayo ng matayog at kalmado at ikinumpara ito sa nagwawalang si Vanessa sa harap niya. Sa unang pagkakataon, nakita ni Mateo ang pagkakaiba ng isang babaeng nagmamahal ng tapat at ng isang babaeng ginagamit lamang siya para sa sariling interes. Alis na tayo, Vanessa. Maring sabi ni Mateo. Bagaman bakas ang pag-aalinlangan sa kanyang boses. Hindi pa tayo tapos, banta ni Vanessa, bago sila mabilis na sumakay sa kanilang sasakyan. Ang tunog ng mga gulong na umandar ng mabilis sa kalsada ay nag-iwan ng alikabok sa hangin. Naiwan si Rosalinda sa harap ng gate. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumitibok. Hindi sa takot, kundi sa katotohanang unti-unti na silang naiipit sa sarili nilang mga kasinungalingan. Lumingon siya kay Alfred na nagbigay ng isang bahagyang tango bilang pagbibigay lakas. Ang laban ay hindi pa tapos. Ngunit ngayon, hawak na nila ang mga unang piraso ng puzzle na magpapabagsak sa kanilang mga kaaway. Salamat, Alfred. Mahinang sabi ni Rosalinda habang pinapanood ang papalayo na sasakyan. Huwag kang magpasalamat, Rosalinda, sagot ng abogado. Ang katarungan ay hindi pabor, ito ay karapatan mo. Ang hangin sa opisina ni Mateo ay tila bumigat. Puno ng tensyon na halos hindi na makahinga. Pagkabalik nila mula sa tahanan, ang bawat saglit ay naging isang mainit na pagtatalo sa pagitan niya at ni Vanessa. Ang mga dokumentong nabanggit ni Alfred ay hindi lamang basta banta. Ito ay isang anino na nagsisimulang lumamon sa kanyang mundo. Ano ang ibig sabihin ng lahat ng iyon? Vanessa, tanong ni Mateo, habang naglalakad ng pabalik-balik sa loob ng silid. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagdududa. Sino ang abogado na iyon? Bakit niya alam ang tungkol sa mga account sa ibang bansa? Si Vanessa, na kanina lang ay matapang,
ay abala ngayon sa pag-aayos ng kanyang mga gamit. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nangangatog. Mateo, naniniwala ka ba sa isang taong galing sa kalye? Ang mga babaeng iyon sa tahanan ay desperado lang. Lahat ng sinabi ng abogadong iyon ay imbento lamang para sirain tayo. Ngunit hindi na kumbinsido si Mateo. Sa labas ng kanyang opisina, narinig niya ang boses ni Selena na nakikipagtalo sa telepono. Hindi na natin kontrolado ang sitwasyon. Kailangan nating ilipat ang mga asset bago pa tayo ma-audit. Ang boses ni Selena ay puno ng panik. Dahan-dahang lumapit si Mateo sa pinto at nakinig. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng kanyang hipag ay tila mga basag na kristal na unti-unting sumusugat sa kanyang katapatan. Hindi lang si Vanessa ang may itinatago. Maging ang sarili niyang pamilya ay tila may sariling agenda. Samantala, sa isang malayong kanto ng bayan, si Rico ang matalik na kaibigan ni Mateo na dati ay kasabwat sa lahat ng plano ay nakaupo sa isang madilim na bar. Ang kanyang konsensya ay nagpapabigat sa kanyang dibdib. Habang pinapanood niya ang mga balita tungkol sa pagbagsak ng ilang negosyo ni Mateo, naaalala niya ang mga liham at ebidensyang itinago niya sa loob ng maraming taon. Nang magdesisyon siyang tumayo at lumabas ng bar, ang kanyang paningin ay bahagyang lumabo. Ang alak at ang bigat ng dinadala niyang sikreto ay nagdulot ng pagkahilo. Sa pagtawid niya sa kalsada, isang ilaw ang biglang sumilaw sa kanyang mga mata. Isang sasakyang mabilis na dumaan ang hindi nakapreno sa oras. Ang tunog ng pagkabangga ng bakal sa bakal ay umalingaw-ngaw sa buong kalsada. Sinusundan ng pagtalsik ng mga gamit sa semento. Si Rico ay nakahandusay sa basang kalsada. Ang kanyang hininga ay mababaw at paos. Sa kanyang huling malay, ang tanging naisip niya ay ang teleponong nakatago sa ilalim ng sahig ng lumang bahay ng ina ni Mateo, ang susi na maaaring magpalaya kay Rosalinda at magpabagsak sa kanila. Habang ang mga tao ay nagkakagulo sa paligid ng aksidente, isang ambulansya ang dumating. Ang sirena ay humihiwa sa katahimikan ng gabi. Si Rico ay dinala sa ospital sa isang kritikal na kondisyon. Ang kanyang sikreto ay nakabaon pa rin sa dilim, naghihintay ng tamang pagkakataon upang muling mabuhay. Sa tahanan ng bagong bukas, si Rosalinda ay hindi mapakali. Habang nagdarasal siya sa chapel, nakaramdam siya ng kakaibang kaba sa kanyang dibdib, na parang may isang malaking pagbabago ang paparating na magpapabago sa daloy ng kanyang kapalaran. Ang amoy ng gamot at ang tunog ng mga makinang sumusukat sa tibok ng puso ang sumalubong kay Rosalinda. Pagpasok niya sa silid sa ospital, naroon si Rico, ang lalaking dati kaibigan ng kanyang asawa. Ngayon ay nakaratay at puno ng mga tubo sa katawan. Ang kanyang mukha ay may mga gasgas at ang kanyang braso ay nakabenda ng makapal. Nang makita ni Rico si Rosalinda, ang kanyang mga mata ay nanlaki. Pinilit niyang magsalita, ngunit ang boses na lumabas ay paos at basag. Rosalinda, patawad, bulong nito. Ang bawat salita ay tila hirap na pinakakawalan. Hinawakan ni Rosalinda ang nanginginig na kamay ni Rico. Huwag mo munang pagurin ang sarili mo, Rico. Magpahinga ka muna. Ngunit umiling si Rico. Alam niyang hindi na mahaba ang kanyang oras. Ang telepono, nasa ilalim ng sahig, sa lumang bahay ng ina ni Mateo. Nandoon lahat, ang mga transaksyon, ang mga peking pirma, lahat ng katibayan na kailangan mo. Ang bawat salita ay parang kidlat na tumama sa isipan ni Rosalinda. Ito na ang hinahanap nila. Ito ang susi para matapos ang lahat ng pagdurusa. Bakit mo ito ginagawa, Rico? Tanong ni Rosalinda. Bakas ang pagtataka. Dahil hindi ko na kayang mamuhay sa ilalim ng kanilang kasinungalingan. Sagot ni Rico bago siya muling pumikit. Pagod na pagod sa pagtatapat. Paglabas ni Rosalinda sa silid, naghihintay si Alfred sa labas. Agad nilang pinagplanuhan ang susunod na hakbang. Ang lumang bahay ng ina ni Mateo ay abandonado na. Ngunit alam nilang hindi sila nag-iisa. Kung nalaman ni Mateo ang tungkol sa pag-amin ni Rico, tiyak na gagawin ng asawa niya ang lahat para makuha ang ebidensya at sunugin ito. Sa kalagitnaan ng gabi, ang abandonadong bahay ay tahimik. Tanging ang mga kuliglig lamang ang maririnig sa paligid.
gamit ang isang maliit na flashlight. Dahan-dahang pumasok si Rosalinda at Alfred. Ang sahig na kahoy ay lumalangit-ngit sa bawat hakbang nila. Isang paalala ng bawat lihim na nakabaon sa ilalim ng mga tablang ito. Dito, bulong ni Rosalinda habang itinuturo ang isang bahagi ng sahig na mukhang naluwagan na ang mga pako. Habang abala sila sa paghukay, biglang bumukas ang pinto ng bahay. Isang anino ang lumitaw si Mateo, kasama ang dalawa sa kanyang mga tauhan na may hawak na flashlight at mukhang galit na galit. Akala niyo ba ay makukuha niyo ang ebidensya matitiyo matinis na wika ni Mateo? Ang kanyang mukha ay puno ng kasamaan. Rosalinda, masyado kang nagtitiwala sa mga taong tulad ni Rico. Tumayo si Rosalinda, hinarap si Mateo ng may tapang. Sa kanyang kamay, hawak na niya ang lumang telepono na nakuha niya bago pa man makalapit ang mga tauhan ni Mateo. Ang liwanag ng buwan na tumatagos sa sirang bintana ay nagbigay ng isang seryosong aura sa tagpong iyon. Hindi mo na ito mababawi, Mateo, wika ni Rosalinda. Tapos na ang laro mo. Sa sandaling iyon, ang tensyon sa hangin ay tila nagbabadyang sumabog. Ang bawat paghinga nila ay puno ng panganib. At ang bawat desisyon ay maaaring magbago ng kanilang kinabukasan sa isang kisap mata. Ang tensyon sa loob ng abandonadong bahay ay parang isang lubid na hinihila hanggang sa punto ng pagkaputol. Si Mateo ay unti-unting humahakbang papalapit. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Sa likuran niya, ang dalawang tauhan ay handa ring sumugod. Ibigay mo sa akin ang teleponong iyan. Rosalinda, sigaw ni Mateo, ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding poot. Wala kang laban sa akin. Huwag mong hayaang saktan kita dahil lamang sa isang lumang piraso ng teknolohiya. Si Alfred na nakatayong nakaharang sa pagitan ni Rosalinda at ng mga lalaki ay nanatiling kalmado ngunit alerto. Mateo, pag-isipan mo ang ginagawa mo. Ang krimeng gagawin mo ngayon ay hindi na mababawi ng kahit anong pera. Ngunit hindi nakikinig si Mateo sa isang mabilis na kilos. Sinubukan niyang lampasan si Alfred. Subalit, bago pa man sila makapagsimula ng pisikal na komprontasyon, isang malakas na tunog ng pagdating ng maraming sasakyan ang umalingaw-ngaw sa labas. Ang mga ilaw ng asul at pulang beacon ay biglang nagliwanag sa mga bintana ng bahay. Pulis, huwag kayong kikilos. Ang malakas na utos na nagmula sa labas. Nanlaki ang mga mata ni Mateo. Tiningnan niya si Rosalinda, na ngayon ay hawak ang telepono na parang isang sandata. Tinawagan mo sila. Matagal ko nang alam na susundan mo ako. Mateo, sagot ni Rosalinda. Hindi ako pumunta rito nang walang kasiguruhan. Ang mga tauhan ni Mateo ay agad na bumitaw at itinaas ang kanilang mga kamay sa takot. Si Mateo naman ay tila nawala ng lakas. Ang kanyang mga balikat ay bumagsak. Ang katotohanan ay parang isang mabigat na pader na gumuho sa kanya. Hindi na niya maikakaila ang lahat. Habang pinopusasan siya ng mga pulis, ang kanyang paningin ay nanatiling nakapako kay Rosalinda. Walang pagsisisi, tanging puot lamang ang natitira sa kanyang mga mata. Hindi pa ito ang katapusan, Rosalinda, banta ni Mateo habang iginagapos siya. Sisiguraduhin kong babalikan kita. Hindi sumagot si Rosalinda. Tiningnan lamang niya ang kanyang asawang dati niyang pinagkatiwalaan. Ngayon ay isa na lamang estranghero na nababalot ng sarili niyang kasinungalingan. Nang ilabas si Mateo sa bahay, ang malamig na hangin ng gabi ay humaplos sa mukha ni Rosalinda, na para bang hinihipan ang lahat ng sakit na kanyang dinanas. Nang umalis ang mga sasakyan ng pulis, naiwan ang katahimikan sa loob ng bahay. Si Alfred ay lumapit kay Rosalinda at hinawakan ang kanyang balikat. Tapos na, Rosalinda, ang ebidensya ay ligtas na. Napabuntong hininga si Rosalinda. Ang telepono sa kanyang kamay ay mabigat, ngunit ang kanyang puso ay gumaan. Hindi ito ang tagumpay na nagbibigay ng saya, kundi ang tagumpay na nagbibigay ng kalayaan. Sa labas ng bahay, sa ilalim ng liwanag ng buwan, unti-unti niyang nararamdaman na ang bawat sugat ng nakaraan ay nagsisimula ng humilom. Ang mga sumunod na araw ay naging mabilis at puno ng ingay.
Ang bawat balita sa radyo at telebisyon ay nakatutok sa pagkakadakip kay Mateo at sa pagkakabunyag ng malawak na operasyon ng paglalaban ng pera na pinatatakbo ni Vanessa at Selena. Ang mga dokumentong nakuha sa telepono ay naging sapat na katibayan upang hindi lamang ikulong si Mateo, kundi pati na rin ang paghabol sa mga sangkot sa loob ng kanyang pamilya. Sa loob ng korte, habang nakaupo sa saksi, hindi iniiwasan ni Rosalinda ang tingin ng kanyang asawa. Ang Mateo na nakita niya sa loob ng kulungan ay hindi na ang lalaking kinatatakutan niya noon. Siya na lamang ay isang taong nawalan ng kapangyarihan. Ang kanyang mga mata ay walang ningning. Ang lahat ng ito ay gawa-gawa lamang. Sigaw ni Selena sa loob ng silid hukuman nang basahin ang hatol laban sa kanya dahil sa pakikipagsabwatan. Hindi ko alam ang mga transaksyon iyon. Ngunit ang mga ebidensya, ang mga recording ng boses, ang mga mensahe, at ang mga peking pirma ay nagsalita para kay Rosalinda. Ang hustisya ay hindi kailangang sumigaw. Ito ay kailangang magpakita ng katotohanan. Isa-isa. Ang mga maskarang ginamit nila upang manipulahin ang buhay ni Rosalinda ay natanggal. Samantala, si Vanessa ay hindi na nagpakita pa. Ayon sa ulat, siya ay tumakas patungo sa ibang bansa bago pa man maisilbi ang warrant of arrest laban sa kanya. Ngunit ang kanyang pagtakas ay hindi nangangahulugan ng kalayaan. Siya ay kasalukuyang hinahanap ng mga awtoridad sa buong mundo. Paglabas ni Rosalinda sa gusali ng korte, sinalubong siya ng liwanag ng araw. Ang mga tao sa labas, na dati ay humuhusga sa kanya dahil sa mga kasinungalingan, ay ngayoy nakatingin sa kanya ng may paghanga. Ang bawat bulong ay nagbago mula sa panghuhusga patungo sa pagkilala sa kanyang katapangan. Si Sister Elena ay naghihintay sa labas. Nakangiti habang nakayakap sa kanya. Ang liwanag ay laging natatagpuan ang daan patungo sa katotohanan. Rosalinda, ngayon, malaya ka na. Hindi pa sapat ang kalayaan, sister. Tugon ni Rosalinda habang tinitingnan ang malinaw na asul na langit. Ang tunay na layunin ko ay ang maipakita sa ibang mga babaeng tulad ko na hindi tayo dapat manatili sa kadiliman. Sa isang maliit na coffee shop sa malapit, nakita niya si Alfred na naghihintay. Ang abogadong naging sandigan niya sa lahat ng ito ay nakatingin sa kanya ng may paggalang. Hindi na lang ito tungkol sa trabaho. May nabuo ng espesyal na ugnayan sa pagitan nila. Isang ugnayan na nakaugat sa pagtitiwala at paghihirap na kanilang pinagdaanan. Ano ang susunod na plano mo? Tanong ni Alfred habang iniabot ang isang tasa ng kape. Palalawakin ko ang tahanan. Sagot ni Rosalinda nang may determinasyon. Gusto kong maging simbolo ito ng pag-asa. Dahil sa dulo ng lahat ng pagsubok, natutunan ko na ang pinakamahalagang laban ay ang hindi pagsuko sa sarili. Sa kabila ng lahat, hindi man siya nakaramdam ng ligaya sa pagkakulong ng kanyang asawa. Nakaramdam siya ng kapayapaan na matagal na niyang hinahanap. Ang bagyong sumira sa kanyang buhay ay nagdala rin ng pagkakataon upang muling itayo ang kanyang pagkatao sa mas matibay na pundasyon. Ang tahanan ng bagong bukas ay hindi na lamang isang gusali. Ito ay naging isang buhay na patutuo ng katatagan. Sa paglipas ng mga taon, ang mga pader nito ay napuno ng mga larawan ng mga babaeng muling nakahanap ng ngiti at mga batang nakapagtapos ng pag-aaral. Si Rosalinda, na dati ay isang babaeng nagtatago sa anino ng kanyang asawa, ay isa na ngayong leader na iginagalang ng komunidad. Isang hapon, habang nag-aayos ng mga dokumento sa kanyang opisina, pumasok ang kanyang anak na si Jojo, ang batang lalaki, na ngayon ay nasa edad na ng pag-aaral, ay may hawak na isang guhit na papel. Nanay, tingnan mo ang ginawa ko sa school. Wika ng bata. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa. Tiningnan ni Rosalinda ang guhit, isang larawan ng dalawang tao sa ilalim ng isang malaking puno, na ang mga sanga ay tila yumayakap sa kanila. Sino ang mga ito, anak? Tanong niya habang hinihimas ang buhok ng bata. Ikaw at si Tito Alfred po, sagot ni Jojo nang may inosenteng ngiti. Napangiti si Rosalinda. Sa loob ng ilang taon, nanatiling tahimik at payapa ang ugnayan nila ni Alfred. Walang nagmamadaling pangako.
tanging ang dahan-dahang pag-usbong ng pagmamahalan na nakabatay sa respeto at pagtanggap. Si Alfred ang naging sandigan niya hindi lamang sa batas, kundi sa pagbuo ng isang pamilyang puno ng pagmamahal. Maya-maya, narinig ni Rosalinda ang pagtunog ng sasakyan sa labas. Paglingon niya, nakita niya si Alfred na pababa mula sa kanyang sasakyan. May dalang isang basket ng sariwang prutas at bulaklak. Ang kanyang presensya ay nagbigay ng init sa loob ng opisina. "Pagod ka na ba?" tanong ni Alfred habang lumalapit. Ang boses ay malambing. "Naisip ko lang na baka kailangan mo ng sandaling pahinga mula sa lahat ng ito." "Salamat, Alfred. Palagi kang nandyan sa tamang panahon," sagot ni Rosalinda, habang naglalakad silang tatlo sa hardin ng tahanan. Ang hangin ay puno ng halimuyak ng mga bulaklak. Sa kanilang pag-uusap, naramdaman ni Rosalinda na ang lahat ng sakit na dinanas niya noon ay naging krusyal na bahagi ng kanyang pagkatao ngayon. Kung hindi dahil sa pagtaksil ni Mateo, marahil ay hindi niya kailanman natuklasan ang lalim ng kanyang sariling lakas. Ngunit sa gitna ng katahimikan ng hapong iyon, isang tawag ang natanggap ni Alfred sa kanyang telepono. Ang kanyang mukha ay biglang nagbago. "Sino iyon?" tanong ni Rosalinda. Ang kaba ay muling bumalik sa kanyang dibdib. "Si Vanessa," sagot ni Alfred nang may seryosong tono. Natagpuan na siya ng mga awtoridad sa ibang bansa, ngunit bago siya mahuli, nagpadala siya ng isang mensahe para sa iyo. Tumigil ang tibok ng puso ni Rosalinda. Ang anino ng nakaraan, na akala niya ay tuluyan ng lumipas, ay tila humahaba muli upang abutan siya sa gitna ng kanyang kaligayahan. Ang mensaheng ipinadala ni Vanessa ay hindi isang liham ng pagsisisi, kundi isang huling pagtatangka na manggulo. Ito ay isang digital na file na naglalaman ng mga banta at mga lihim na tanging siya at si Mateo lamang ang nakakaalam. Habang pinakikinggan ni Rosalinda ang bawat salita, ramdam niya ang lamig na gumagapang sa kanyang katawan, hindi dahil sa takot sa banta, kundi sa pagkadismaya na hanggang sa huling sandali. Wala pa ring natutunan ang babaeng iyon. Hindi nagtagal, dumating ang opisyal na balita mula sa Interpol. Si Vanessa ay tuluyan ng nahuli sa isang airport sa ibang bansa habang nagtatangkang tumakas gamit ang pekeng pasaporte. Bago siya tuluyang ma-extradite pabalik sa Pilipinas, humiling si Vanessa ng isang huling pagkakataon na makausap si Rosalinda sa pamamagitan ng isang video call. Isang hiling na pinayagan ng mga awtoridad sa pag-asang makakakuha sila ng karagdagang impormasyon sa iba pang kasabwat. Sa loob ng isang pribadong silid sa opisina ni Alfred, bumukas ang screen. Doon, nakita ni Rosalinda ang isang Vanessa na malayo sa imahe ng karangyaan. Ang kanyang mga mata ay pagod, ang buhok ay magulo, at ang kanyang mukha ay nababalot ng desperasyon. "Akala mo ba panalo ka na, Rosalinda?" simula ni Vanessa. Ang boses ay nanghihina, ngunit puno pa rin ng venom. "Matapos ang lahat ng ginawa ko, ikaw pa rin ang nananatiling masaya. Hindi patas ang mundo." Tumingin si Rosalinda sa kanya nang walang galit. Tanging awa lamang. "Hindi ito tungkol sa panalo o pagkatalo, Vanessa. Ito ay tungkol sa mga desisyon. Pinili mong manira ng buhay. Kaya ito ang bunga ng iyong pinili. Ang tanging paraan para maging malaya ka ay ang aminin ang totoo at harapin ang resulta ng iyong mga pagkakamali." "Pagsisisi?" Tumawa ng mapait si Vanessa. "Wala nang puwang ang pagsisisi sa buhay ko." Pinutol ni Rosalinda ang koneksyon. Hindi na niya kailangang marinig ang kahit ano pa mula sa kanya. Pagkatapos ng video call na iyon, nagdesisyon si Rosalinda na bumisita sa kulungan. Hindi para kay Vanessa, kundi para kay Mateo. Ito ang huling pagkakataon na haharapin niya ang taong naging dahilan ng pinakamalaking pagsubok sa kanyang buhay. Sa loob ng madilim at malamig na silid ng pagdalaw, nakita niya si Mateo sa kabilang panig ng salamin. Ang kanyang dating asawa ay mukhang tumanda ng 10 taon. Nang magtama ang kanilang mga mata, walang sigaw, walang banta, tanging katahimikan lamang. "Bakit ka nandito, Sander?" tanong ni Mateo. Ang kanyang boses ay mahina at paos. "Gusto ko lang sabihin sa'yo na pinatawad na kita," sagot ni Rosalinda. "Hindi para sa'yo, kundi para sa sarili ko, para sa aking anak, at para sa aking kinabukasan.
Hindi na kita dadalhin sa bawat hakbang ko sa buhay. Napatitig si Mateo sa kanya ng matagal. Sa unang pagkakataon, nakita ni Rosalinda ang isang luha na dumaloy sa pisngi ng lalaking minsan niyang minahal. Ngunit wala na siyang naramdamang kurot sa puso. Ang huling kabanata ng kanyang pait ay tuluyan na niyang naisara. Datula, ang gabi ay tahimik at puno ng mga bituin. Isang perpektong refleksyon ng kapayapaan na matagal nang hinahangad ni Rosalinda. Ito ay gabi ng Noche Buena. Eksaktong ilang taon mula noong gabing gumuho ang kanyang mundo sa loob ng mansyong iyon. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nasa isang kusinang puno ng pagpapanggap. Siya ay nasa bakuran ng tahanan ng bagong bukas, nakatingin sa mga ilaw na kumukutitap sa mga puno ng mangga. Ang paligid ay puno ng buhay. Naririnig niya ang malalakas na tawanan ng mga bata habang nagtatakbuhan at ang masayang boses ng mga kababaihan na naghahanda ng handa sa mahabang mesa. Ang bango ng nilulutong pansit at ang tamis ng kakanin ay humahalimuyak sa hangin. Isang paalala na ang tunay na diwa ng Pasko ay hindi sa karangyaan, kundi sa pagkalinga. Lumapit si Alfred. Dala ang 2 tasa ng mainit na tsokolate. Naupo siya sa tabi ni Rosalinda at sa ilang sandali, nanatili silang tahimik. Pinagmamasdan ang saya ng mga taong kanilang tinulungan. Hindi ko akalain na makakarating tayo sa ganitong punto. Mahinang wika ni Alfred habang nakatingin sa mga bata. Tumingala si Rosalinda sa langit. Ang bawat sugat na natamo ko noon ay tila mga bituin na nagbigay ng gabay. Kung nasaan ako ngayon, hindi ko na kailangang balikan ang nakaraan dahil ang kasalukuyan ay sapat na. Lumapit si Jojo sa kanila. May dalang isang maliit na parol na gawa sa papel. Nanay, Tito Alfred, tingnan nyo. Ito ang pinakamaliwanag sa lahat. Ang liwanag ng parol ay tumama sa mukha ni Rosalinda, na nagpapakita ng isang ngiting hindi na mapaparam ng anumang unos. Wala na ang takot, wala na ang pangamba. Ang babaeng dati nakakulong sa mga kasinungalingan ng iba ay ganap ng malaya. Sa kabilang panig ng tahanan, isang grupo ng mga kababaihan ang nagsimulang kumanta ng isang lumang awiting pamasko. Ang bawat nota ay tila isang yakap, isang pagtanggap na sa kabila ng lahat ng pasakit. Ang pag-asa ay laging may puwang na sumibol. Habang pinagmamasdan ni Rosalinda ang bawat mukha ng mga taong nakapaligid sa kanya, napagtanto niya ang isang katotohanan: ang pamilya ay hindi lamang nakabatay sa dugo o sa isang pangalan na ibinigay sa iyo. Ang pamilya ay ang mga taong pipiliing manatili sa tabi mo kahit na ang mundo ay unti-unting gumuho. Niyakap ni Rosalinda ang kanyang anak at hinawakan ang kamay ni Alfred. Sa gabing ito, ang Noche Buena ay hindi na isang gabi ng pagkukunwari. Ito ay naging gabi ng tunay na pagtatagpo ng kanyang sarili, ng kanyang lakas, at ng hinaharap na siya mismo ang nagtayo. Ang liwanag ng mga ilaw sa tahanan ay tila mga pangako na hindi na kailanman magdidilim ang kanyang buhay. At sa gitna ng hapagkainan, sa gitna ng tawanan, nahanap ni Rosalinda ang tanging regalong hindi kayang nakawin ng sinuman: ang kapayapaan ng loob na nagmumula sa isang pusong tunay na nagpatawad at ganap ng naghilom. Sa paglipas ng maraming taon, ang pangalan ng tahanan ng bagong bukas ay naging bukang-bibig sa buong Pilipinas, hindi bilang isang gusali ng mga taong bigo, kundi bilang isang matibay na haligi ng mga babaeng muling bumangon. Sa isang tahimik na sulok ng hardin ng tahanan, nakatayo ang isang maliit na rebulto na sumisimbolo sa isang babaeng nagbibigay ng liwanag. Sa ibaba nito ay nakaukit ang mga katagang: ang sugat ay hindi katapusan. Ito ang simula ng iyong paghilom. Madalas makita si Rosalinda na nakaupo roon. Hindi na ang babaeng laging nagmamadali, kundi isang matandang may mga pilak na hibla ng buhok na tila korona ng kanyang mga pinagdaanan. Hindi na niya kailangang maghanap ng hustisya sa korte. Ang hustisya ay matatagpuan na niya sa bawat ngiti ng mga batang lumaki sa ilalim ng kanyang pag-aaruga. At sa bawat babaeng nakatagpo ng lakas na iwanan ang kanilang sariling mga Mateo. Ang kanyang anak na si Jojo ay isa na, ngayong matagumpay na abogado. Dala ang prinsipyo ng kanyang ina: ang batas ay dapat maglingkod sa mga walang boses.
Si Alfred, sa kabila ng pagtanda, ay nanatiling katuwang ni Rosalinda, isang patunay na ang pag-ibig na dumaan sa apoy ay hindi natutupok. Bagkus ay lalong tumitibay. Minsan, may mga nagtatanong sa kanya kung may bahagi pa ba ng kanyang puso ang nananatiling may hinanakit sa nakaraan. Titingin lamang si Rosalinda sa malayo, sa abot tanaw kung saan sumisikat ang araw, at sasabihin ng may katapatan, ang pagpapatawad ay hindi pagbalewala sa ginawa nila sa akin. Ang pagpapatawad ay ang pagputol sa kadena na nagtatali sa akin sa kanilang kadiliman. Nang patawarin ko sila, pinalaya ko ang sarili ko. At iyon ang pinakamagandang regalong naibigay ko sa aking sarili. Sa huling bahagi ng kanyang paglalakbay, natutunan ni Rosalinda ang pinakamahalagang aral ang pamilya ay hindi perpekto. Ngunit ito ay dapat maging santuwaryo. Kung ang santuwaryo ay naging kulungan, mayroon kang karapatang lumabas. At sa labas ng mga pader na yon, may naghihintay na mas malawak na mundo, mas maliwanag na bukas, at mas matapang na bersyon ng iyong sarili. Ang kwento ni Rosalinda ay hindi natatapos sa isang pahina. Ito ay nagpapatuloy sa bawat babaeng matututong manindigan, sa bawat pusong matututong magpatawad, at sa bawat buhay na muling nabubuo mula sa mga guho ng kahapon. Ang tahanan ng bagong bukas ay mananatiling bukas, dahil habang may nagmamahal ng tapat, ang pag-asa ay hindi kailanman mamamatay.